Yun, kagaya ng isang tao, tama nga naman yung sinabi ni Sherwin na hindi marupok ang tao kung kasama ang Diyos. Amen. Parang masarap magsalita ng smooth lang eh. Kasi mas low. Mas maayos, di ba? Pakinggan. Yung pagiging marupok ng isang tao, nakikita yun sa gawa. Kung may pananalig ka, di ba hindi mo mararamdaman na wala kang kasama? Kasama mo si God. Yun lang masasabi ko. Kailangan natin maging malakas. Faith without action is dead, di ba? Amen. Lahat tayo magmahalan. I love you all. Love you all. Love you God. I love you, Nita. Yun lang. May silang yan, ah. Ano? Nasa tao naman yung mag-i-stay ka dito o alis ka. Amen! Ako inaamin ko dati, yung una, parang nakatamad. Pero, nung natutuhan ako, yun, biglang sumaya. Dito na ako. Matigas na ako, hindi na ako yung malambot dati. Amen. Kung siya ay binibigyan niya tayo ng lakas, dapat di tayo panghinaan ng loob kasi si Yahweh yung nagbibigay sa atin, siya na yung nag-iimbita sa atin. Dapat dito ka, nakapakinig ka na, dapat di ka naalis. Amen. Kasi si Yahweh na talaga to eh. Hindi na yung bulaang propeta, siya na yung totoo, siya na yung nagbigay ng buhay. Di ba? Kung si Yahweh mahal mo, sa tingin mo makakagawa ka ng kasalanan. Amen. Di ba? Sa tingin nyo may mga magnanakaw, mga korap na politiko, kung mahal nila si Yahweh, kung puro pagmamahal, di ba wala? Amen. Di dapat lahat ng tao, pantay-pantay, walang pandaraya. Eh kung natay na si Yahweh, hindi mo na kailangan mandaya kasi siya na yung pinaka-head ng langit, siya na yung maglilitis. Wala nga idea. Di ba? Yun, nandito na tayo. Kasi si God yung daan. Si God yung daan sa buhay na walang hanggan. Yun. Kaya, yung mga tinawag ni God, tayo, ako, tuwang-tuwa ako na nandito ako sa harapan, nagsasabi, na pinipraise ko siya, na tinataas ko yung pangalan ni God. Hindi ko tinataas yung sarili kong pangalan. Kasi si God yung pinagsisigawan ko na si God nagbago sa akin. Si God yung nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Kasi alam ko dati, marami akong kasalanan. Marami akong kasalanan, pero alam ko si God, siya yung naglilinis sa atin. Kaya nga tinawag tayo, di ba? Alam ko, born again na ako. Born again sa faith ko, sa puso ko. Amen. Ako, bago na ako. Kaya, yung mga tinawag ni God, kayo, huwag na kayo magdalawang isip. Sumama na kayo sa amin. Kasi, yun, sumama na kayo sa amin. Si God, kasi si God yung kasama namin eh. Si God yung daan. Diba? Siya yung liwanag. Kung nagkakaroon ka ng problema, si God nagbigay. Si God nagbigay ng paintulot na maganap sa iyo. Kasi alam ni God na magagawa mo lahat. Kasi kasama mo siya, di ba? Kasama ma-88 na alam natin sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay gumagawa kasama ng ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ay sa Kanya panuwala. Sa kanilang ikabubuti. O, di ba? Kaya, tayo, lumapit tayo kay God. Huwag natin siya pababayaan. Kaya, yung love sa isa't isa. Di ba nga sabi ni God? Di ba nga sabi? God is love. Amen! Kaya, di ba? Yung love, pag may love ka sa isang bagay o isang tao, syempre, kunyari, ano lang, example, isang relationship, di ba? Hindi naman mabubuo yung love kung walang
kung walang tiwala. Kaya ako, nagtitiwala ko kay God kasi love ko siya. Amen. Ayun, pangalan kayo kay God. Lahat kayo dito ay tatayo pagdating ng panahon, ha? Kaya mag-practice kayo kung paano parangalan ng Diyos. Amen. Kahit natutulog kayo, kausapin ninyo ang Diyos. Para ang karunungan galing sa Diyos, ibigay sa inyo kahit pikit ang mata ninyo. Laging handa sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sapagkat ang Diyos hindi nyo alam kung kailan siya tatawagin kayo. Para sabihin, anak, go! Punta ka doon. Punta mo yung kapatid mo. Turuan mo siya. May kaguluhan doon. Ayusin mo. Amen. Alam nyo? Hindi nyo pa alam. Pagsasalitain ng Diyos ang anak ng lingkod. Magandang hapon sa ating lahat, sa inyong lahat. Amen. Ayun, una, thank you kay God kasi ngayon, nagkaroon na naman ng bagong Sunday, tapos, parang nakapag-worship ulit tayo kay God. Then, syempre lahat naman tayo, yung kay syempre lahat naman tayo nagkakaroon ng kasalanan. Yun na nga, parang nandun na rin yung kumbaga, yung pagsisisi, then pagtanggap mo sa katotohanan na nakagawa ka ng bagay na hindi dapat, na hindi mo dapat na, alam mo sa sarili mo na hindi mo dapat nagawa yun, pero parang nandun din yung test na kung gano'ng kataas yung faith natin kay God, kasi kung walang pagsubok na mangyayari sa atin, parang hindi mo mapapatunayan sa sarili mo na kay God ka talaga, na meron ka na talagang faith para kay God. Kasi kung puro masayang bagay, kung puro blessings yung dumarating sa buhay natin, hindi natin mapapatunayan na talagang na kay God na tayo, na talagang siya yung una para sa ating lahat. Then, ayun, thank you din kay God kasi nagkaroon tayo ng kumbaga, nadagdagan yung kaalaman natin tungkol sa Kanya, nadagdagan yung faith natin, then, kasi tayong lahat, nasa sa atin na lang kung paano natin i-apply yung mga sinasabi ni God para sa atin, na kung paano natin dadalhin yun na bilang tao na nilikha ni God, kung paano natin na gagawin yung inutos niya, yung mga nakatakda para sa atin, yung mga dapat natin gawin sa Kanya. Yun nga, na kailangan natin lagi na mag-thank you kay God kasi sa lahat ng mga ginagawa niya para sa atin. Kasi, ang buti-buti ni God kasi kahit na may nagagawa tayong kasalanan, hindi niya tayo pinapabayaan. Binibigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon, ng maraming pagkakataon. Kumbaga, iisipin natin, hindi natin mabibilang sa kalendaryo kung ilang beses niya tayong pinatawad sa mga kasalanan natin. Kasi wala namang tao isang beses lang nagkasala sa buong buhay niya, di ba? Kumbaga, isipin natin, hindi mo makikita sa kalendaryo yung nagagawa ng isang taong kasalanan. Kahit sabihin natin maliit o malaki yan, kasalanan pa rin yun, di ba? Parang, sa pagsasalita mo pa lang, kahit konting salita mo lang na hindi maganda, kasalanan na yun eh. Kasi nakasakit ka ng kapwa mo, na nasaktan mo yung damdamin niya na hindi dapat gawin kung mahal mo yung isang tao, di ba? Dapat tayo lagi lagi natin pinipraise si God, tinataas natin siya. Huwag natin siya ikakahiya sa ibang tao kung ano siya, kung ano tayo, kung anong dala natin. Kasi once na narinig ng ibang tao kung ano yung lumalabas sa bibig natin, na parang ikaw, syempre, hindi mo madalas marinig yung si God. Kasi parang yung mga tao parang nasa mundo ngayon. Pero pag once na narinig nila na naka-encounter sila ng tao na bukang bibig si God or nababanggit niya si God, parang ma-amaze siya kasi parang ano ba itong tao to? Santo ba to? Napapakasanto? Na ewan? Kasi may mga ganun tao na
once na nakarinig sila ng about kay God, na parang iniisip na nila na ito na ba yung katapusan ng mundo? Tinatawag na ba ako ni God? Na parang ganun. Kasi, parinig mo lang sa kanila yung name ni God. Banggitin mo lang sa kanila yung na masama yan, hindi natutuwa sa'yo si God. Kaya kagabi, say Kim, may kausap ako sa phone, ganun. Kasi nakakainis eh. Pero, may mga sinasabi siya na hindi dapat, pero sinasabi ko, huwag kang ganyan. Naririnig din yun kagabi na huwag kang ganyan, masama yan, hindi natutuwa sa'yo si God. Basta, lagi niya dinidepensa yung sarili niya, ganyan-ganyan. Sinasabi ko na lang na, na maraming tao, hindi lang tayo yung nandito sa mundo, sabi ko ganyan, na ako, kung ba, kasi sinabi ko na mag-madre ako. Sinabi ko, papasok ako kumbento. Sabi ko, tas sinabi niya, kasi parang yung mga sinabi niya kagabi, naalala ko yung sinabi ni Mama sa akin, kasi yun na about sa panaginip ko na, ayun na daw na, meron daw isang lalaki, di ba? Na parang pwedeng mangyari sa kanya na maging worst yung buhay niya dahil sa akin. Hindi dahil sa tinolerate ko siya na mangyari sa kanya yun, kundi parang hindi niya natanggap na, kumbaga parang hindi kami, parang ganon. Then, parang naisip ko agad yun kagabi nung may kausap ako na, siya na ba yung sinasabi na mangyayari sa kanya yun? Kasi yung mga sinasabi niya, yun yung mga sinabi sa akin dati ni Mama na gano'n yung mangyayari dun sa taong yun. Then sinasabi ko sa kanya, kung will ni God na pumasok ako sa kumbento, tas ayaw ko, at kung gusto ko namang pumasok, tas hindi naman yun yung will ni God, ano magagawa ko? Siyempre susundin ko siya. Ayoko man, gusto ko, wala akong magagawa kasi siya yung masusunod eh. Siya yung nakakaalam kung bakit dapat ka pumasok doon. Kung bakit mo dapat gawin yung bagay na yun. Kasi